Ito na ata ang pinakamasayang araw namin bilang isang nag-aalaga ng baboy. Halo-halong emosyon at nag-uumapaw na kasiyahan. Ito yung araw na pinakamasarap sa pakiramdam. Unti-unting nagbubunga ang pinaghirapan. Hindi madali, pero nananatiling positibo at matatag. Nakakagigil ng mga biik na nakakapawi ng pagod at nagbibigay ng munting kasiyahan. Pero sa kabila ng mga ngiti at kasiyahang iyon, tila nabalutan iyon ng pag-aalala at mga di inaasahang mga pangyayari. Pahawakan mo paa niya. Plus na. Ba? Malikot na. Lahat kayong maliligalig ha? Mana kayo sa mama nyo ha? Parte kita baboy pa lang Tama yung na ate kayo, nanganganak, ha? pinurpur eh. Itali. 1 inch. Oh, alam niyo, Itatali lang, itatali. Itatali. Hindi, babawasan ko sobrang haba nito. Hindi, tali mo muna, baby. Itali mo, agimat yan. Napakasaya namin ng araw na ito. Walang paglagyan yung saya namin habang nakikita namin yung mga biik na pinapanganak ng malulusog at malalakas. Pero hindi talaga natin may iiwasang magkaroon ng ganitong pangyayari. Merong isang anak si Nuggets na wala ng malay at stillbirth nga. Lumabas siyang malaki pero maputla at wala ng buhay. Pinilit namin siyang i-revive pero wala na talaga siya. Nakakalungkot at nakakapanghinayang, isa pa naman ito sa pinakamalaking biik na anak ni Nuggets. Pinilit ko pa rin siyang buhayin at nagbabaka sakali akong mabubuhay pa siya pero wala na talaga. Ito yung isa sa pinaka nakakalungkot sa pag-aalaga ng baboy. Sa unang experience mo, mag-e-expect ka ng malaki, mag-e-expect ka ng marami, pero hindi mo inaasahan yung mga ganitong sitwasyon, yung ganitong pangyayari. Maraming factor kung bakit 6 lang ang naging anak ng aming inahin. Una ay dahil unang pagbubuntis niya lamang ito. Pero kahit ganun pa man ang naging resulta, ay masaya pa rin kami. Sa pag-aalaga namin ng baboy, natuto kaming maging matatag at positibo at tanggapin kung ano yung mga pangyayari na hindi namin kontrolado. Dahil kung kami ay panghihinaan ng loob, kami rin ang talo. Sa laki ng sakripisyo at hirap namin sa pag-aalaga ng baboy, aral na rin siguro ito sa amin. Pero kahit ganun pa man, mananatili pa rin tayong positibo dahil meron pang kasunod. 6 lang ang naging anak ni Nuggets, yung isa stillbirth. At 5 lang ang buhay. Naghihintay pa kami ng ilang oras pero 6 lang talaga naging anak ni Nuggets. Dito ay hinayaan na namin siya magpahinga at sana kumalma siya para makapagpadede siya ng kanyang mga biik. Normal lang daw na magsungit o magtaray ang inahing baboy sa unang panganganak kasi nga stress sila. Pero base sa experience namin ay sobrang na-stress ang aming inahin na hindi niya na kayang ituring na anak ang kanyang mga biik kaya galit na galit siya kapag nilalapit namin yung mga biik sa kanya. Kulang na lang ay kanyang kagatin. Kaya sa sobrang pag-aalala namin ay nilagay na lang muna namin sila dun sa Tupperware na malaki at isa-isa namin silang pinapadede sa inahin kapag ito'y kumalma. Pero hindi pa rin sapat yung gatas na nakukuha nila kasi sobrang hina at sobrang konti nung dede kasi nga hindi siya nadededean ng mga biik kaya mahina yung gatas na lumalabas. Pero hindi kasi namin pwedeng pakawalan yung mga biik sa paligid ng inahin kasi nga baka kagatin niya. Hindi rin naman namin siya masisi kasi sobrang nakaka-stress yung unang panganganak niya bilang isang ina. July 13, 2024, unang araw ng mga biik at pinapadede na namin sila sa Chopon. At ito ang umpisa ng problema namin dahil ayaw magpadede ng inahin dahil nagagalit at gusto niyang kagatin ang kanyang mga biik. Tinawagan namin yung technician ng Pigrolac na sina Sir Carlos at saka sila Sir RJ upang malaman namin kung bakit naging ganon yung behavior ng aming inahin. At para maturukan na rin yung aming inahin ng vitamins, iron at saka pampakalma para makapagpadede siya ng kanyang mga biik. Napag-alaman namin na dahil ito sa kanyang panganganak na nagdulot sa kanya ng sobrang pagka-stress. Ito ay sinusubukan ni na Sir Carlos at saka Sir RJ na talian yung inahin para maturukan nga ng pampakalma. Dito.
Dito naman ay naturokan na ng pampakalma si Nuggets at makikita nyo naman kung gaano siya ka-aggressive. Pagkatapos namin siyang turokan ng pampakalma ay sinunod na rin naming turokan ng iron ang mga biik. Dito naman ay babawasan ang kanilang mga ngipin at pangil para maiwasan ang pagkakagatan at pagkakaroon ng sugat sa tenga ng mga kapwa nila biik. After putulan ng kanilang mga ngipin at pangil ay tuturokan naman sila ng iron para mapabilis ang kanilang recovery at para maiwasan ang pananamlay ng mga biik. Kumalma na si Nuggets matapos maturokan at isa-isa na naming pinapadede ang mga biik sa kanya, pero kailangan pa rin itong bantayan dahil baka mamaya ay kagatin niya ang mga ito dahil unti-unti pa rin siya nagkakamalay kahit may turok na siya ng pampakalma. Habang kalmadong nagpapadede si Nuggets ay unti-unti at isa-isa namang nababawasan ang kanyang mga anak. Nangihina, nanginginig at hindi ko na maintindihan kung ano bang nangyayari. Ay ako din ay tarantala at hindi ko alam ang gagawin at ako'y kabang-kaba at ako'y naaawa sa bawat biik na aking nahahawakan at ako'y paiyak na. Ako'y nalulumbay. Dini ho ay pinipilit ko parang i-revive yung biik pero kinalaunan ay binawian na rin ho ng buhay at wala na ho akong magagawa kundi umiyak na laang at malungkot. Yung naging anak ni Nuggets ay nagsimula sa 6 hanggang sa naging 5, naging 4, naging 3, naging 2 hanggang sa 1 na lang ho ang natira. Kita nyo naman ho nakakaawa ang mga itsura. At ang natira na lang ho ay si Milky. Pero at least may natira pa din. Hirap maging babysitter. May isa pa. May isa pang bulinggit.